Magpapaalam na nga ba sa Barangay Ginebra itong si Jared Dillinger at itong si Raymond Aguilar? Itong dalawang to ay matagal na dito sa Ginebra at itong si Raymond Aguilar ay kinukonsidera ng maraming Ginebra fans na lucky charm nila kung bakit daw sila madalas nagkakampyon. Kahit hindi ito madalas nagagamit ay ito raw ay palaging present sa practice at always ready to deliver. Ganon din naman to si Dillinger. Alam natin nung kabataan ni Dillinger nung nasa TNT ito, isa siya sa pinakamahusay na point forward sa PBA. Nakapaglalaro ng iba't ibang positions at parang si Joe Devance. Pero natamaan ng maraming injuries kaya nag-slow down na rin. Pero ganun pa man, ready raw to palagi sa Ginebra at kung kinakailangan ay magde-deliver pa rin. Kaya sa ngayon, medyo malulungkot siyempre fans ng Ginebra kung mawala si Dillinger at si Aguilar dahil kahit hindi sila nagagamit, naging parte na rin sila ng koponan sa mahabang panahon. Pero understandable din naman kung bakit ang dalawang nabanggit ay posible ng matrade dahil syempre ang Barangay Ginebra nagkaroon na ng tinatawag natin na retooling o pagbabago. Si Christian Stan Hardinger at si Stanley Pringle nga ay binitawan na nila para makuha si Isaac Go at itong si Stephen Holt. Kaya hindi na ako magugulat kung ang dalawang nabanggit itong si Aguilar at si Dillinger ay matrade na rin. Siyempre, hindi naman superstar ang magiging kapalit nila dahil mga bench players ito. Pero pwede pa rin makakuha ang Ginebra ng mga draft picks o kaya mga role players na magagamit. At kung isasama pa ng Ginebra si Bon Pesumal at itong si Jason David, pwede na silang kumuha ng isa pang player na makagagamit para mapalakas yung lineup nila. Kung sino yung kukunin na kay Coach Timko na yan, posible na baka isang point guard pa ang hilingin niya katulad ni Wami Tiongson para maging backup kapag nahihirapan mag-score si RJ Abarientos o di kaya naman ay isa pang big man katulad ni William Navarro kung sakali magkaroon ng injury katulad ng nangyari kay Jamie Malonzo. Pwede rin na small forward ang kunin para may kahalili itong si Scottie Thompson at si Jeremiah Gray. So ibig sabihin maraming options si Coach Tim Cone at marami pang paraan para mapalakas ang lineup ng Barangay Ginebra. At ang isa nga dun sa paraan na yan ay ang pag-trade dito kay Jared Dillinger pati na dito kay Raymond Aguilar. Kung yan ay gawin ni Coach Tim Cone, makakakuha siya ng mga players na magagamit dito sa kanyang rotation kahit role players pa man yan. At dahil dito asahan natin na hindi pa tapos ang Barangay Ginebra dito sa ginagawa nila na pagpapalakas sa kanilang koponan. Dahil gustong siguraduhin ni Coach Tim Cone na makababawi sila para sa mga fans. Siyempre mataas lagi expectation sa Barangay Ginebra dahil nasa kanila ang pinaka-successful na coach sa PBA. Kaya ang Ginebra naman at ang SMC gagawin na lahat para ma-ensure na ma-meet up nila yung expectations ng mga fans na nagre-rely sa kanilang mga idolo na mag-perform.